Isang maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa umagang ito at muli ay dumako po tayo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at salamat po sa mga sumusubaybay at mga nanonood ng bidyong ito. Ang ating title po sa umagang ito ay Jesus Opened the Way. Tayo po ay magbasa sa aklat ng Matthew 27:50 to 51. Ang sabi po dito, "And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks split." Ang sabi po dito ay, nung namatay po ang ating Panginoon Jesucristo, katulad ng pagse-celebrate natin ngayon, pag-alaala sa kanyang kamatayan, ay na-split po yung rock, nagkaroon ng lindol, at yung curtain sa templo ay nabiyak. Ang sabi po doon ay naputol sa gitna, nahati sa gitna from top to bottom, ay nahati po yung curtain doon sa temple. Yung pong temple ay yung po yung darausan, pinagdarausan ng mga priest pagka po sila lumalapit sa Diyos, naghahanap sa presensya ng Diyos. Meron pong nagdi-divide dun sa curtain, yung pong tinatawag na holy place at yung most holy place. Doon po pumapasok yung high priest taon-taon at siya po ay naghahain ng kanyang offer para sa kanyang mga kasalanan. At pagka nagawa po niya yung offering na para sa kanya, ay ginagawa po niya ay offering naman para sa lahat po ng kasalanan ng mga tao. At yun po ay ang sabi doon ay nabiyak sa gitna, magbuhat doon sa taas hanggang sa ibaba nung namatay po ang ating Panginoong Jesucristo. Napakalaking significance po ito nung ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ibig pong sabihin nito ay ang sino man ay pwede na pong pumasok doon sa presensya ng Panginoon. Nag-open ang ating Panginoong Jesucristo ng door. Nag-open po siya ng way para po ang bawat isa na gustong makita ang presensya ng Diyos ay malaya po siya doon na makapasok doon sa presensya ng ating Diyos at ng ating Panginoon. At kung titingnan niyo po rito, ay ang gawain po ng priest ay mag-serve doon sa Diyos sa pamamagitan ng paghahain. Una sa kasalanan niya at sa kasalanan ng mga tao. Ang nakikita ko po rito, ito po ay akin lamang opinion, ay at huwag naman pong magagalit yung iba, ay inaalisan na ng trabaho ng Panginoon ang mga priest, kung titingnan po natin. Kasi po ala na po silang magiging trabaho kung nasira na po, kung nabiyak na o hinati na ng Panginoon yung priest na ang trabaho ng priest na nagdi-divide sa Diyos at sa tao ay binuksan na ng Panginoon. Sa tingin ko po ay inalisan ng trabaho ng Panginoon ang mga priest. Pero kung papansinin niyo po sa panahon natin ngayon, ay ganun pa rin po yung practice. Hindi ko po alam, nakalakhan ko na rin po yan na nag-aalala tayo tuwing yearly, inaalala natin yung ginawa ng Panginoon. At hindi po isang mapangit na practice, pero ang pagkakaalam ko ay ang sabi ng Panginoon ay alalahanin niyo ako sa pamamagitan ng paghahati-hati ng tinapay o sa pag-inom ng wine na sumisimbolo ng kanyang blood. Yun lamang po ang nakikita ko na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na gawin natin pag-alaala sa kanya hanggang sa muli niyang pagbabalik. Hindi po niya sinabi o itinuro yung ganitong yearly na gawain na pag-alaala sa kanya. Hindi po niya kasi itinuturo ito. Wala po siyang itinuturong ganito na pag-alaala sa kanya. Kasi po ang sabi ng Biblia ay, I will remember their sin no more. Ano po ang sabi po dun sa Hebrew chapter 8 verse 12. Kaya po kung titingnan po natin yung pag-alaala sa Panginoon ay hindi po sa pamamagitan ng yearly na
katulad po ng ating nakalakhan. Kung hindi, ang sabi po doon ay sa paghahati-hati at pag-inom doon sa juice o sumisimbolo ng kanyang dugo. Hindi po doon. Kasi po sabi niya, I will remember your sin no more. Hindi na po inaalala. Yan po isang pagpapaalaala sa atin ng ating mga kasalanan. Taon-taon naaalala natin yung mga ginagawa nating kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, I will remember your sin no more. Hindi na. Hindi ko na inaalala. Ang gawin natin ay, ang inyong gawin ay bilang pag-alaala sa akin ay paghahati-hati ng tinapay at ng pag-inom ng Diyos. Ito yung gawin yung pag-alaala sa akin sa ginawa ko doon sa krus ng Kalbaryo para sa inyo at hanggang sa aking muling pagbabalik. Ito'y sumisimbolo ng ating paghihintay sa ating Panginoong Kristo. Yun lang po ang nakikita ko. At ang sabi nga po niya doon sa Revelation 18:4, come out of her, my people. Ano po ibig sabihin nito? Come out of her, my people. Huwag po tayong gumaya, huwag po natin gayahin yung pong hindi nakakalugod sa Panginoon, yung hindi niya itinuturo, hindi niya inaata sa atin. Huwag natin gayahin, come out. Sabi nga po niya doon sa Revelation, dahil tayo po ay peculiar people sa paningin ng Panginoon. Sabi po sa 1 Peter 2:9, tayo ay holy nation, peculiar people tayo. Tayo isineperate ng Panginoon. Huwag po tayong gumaya doon sa mga itinuturo ng world. Marami po na church na ginagawa din po ito. Nasa sa inyo po yun, hindi ko po kayo iniintriga o nasa sa inyo po yun. Kung nyo po inaakala nyo na maganda, ay nasa sa inyo po yun. Pero tayo po ay pinaalalahanan ng Panginoon. Come out, my people. Come out. Come out, sabi po niya. Come out of her, my people, sabi po niya. Dahil peculiar po tayo eh. Pinili po tayo ng Diyos. At anyway, magpatuloy po tayo. Sabi po dito sa Hebrews 7:27, unlike the other high priest, he does not need to offer sacrifice day after day, first for his own sin and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. Sabi po, malinaw po yung Hebrews 7:27, Hindi po katulad ng ibang mga priest, sabi po niya, na nag-o-offer muna ng kasalanan para sa kanilang sarili at para sa kasalanan ng tao taon-taon. Sabi po doon, siya po ay nag-sacrifice lamang ng minsan, sapat na po yun, once and for all para sa ating mga kasalanan. Binuksan na po niya yung nagdidibisyon. Binuksan na po niya ang presensya niya upang tayo malaya makalapit. Bawat individual po na tao ay malaya na pong makalapit sa ating Panginoong Kristo. Sabi po niya doon sa Hebrews 10:19-20, therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way, opened for us through the curtain that is His body. Sa pamamagitan po ng katawan ng ating Panginoong Kristo, dun sa tinamo niyang mga sugat, inoper na po niya yung katawan na yun. Kaya po yun yung curtain na nagbukas po sa atin ng isang new and living way. Binuksan po sa atin ng Panginoon. At sabi po niya doon ay we have confidence. Magkaroon po tayo ng boldness na pumasok, na mag-enter doon sa way na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi doon sa old way na practice, kundi sa new way na sinasabi ng salita ng Diyos, na tayo ay malaya. Binuksan ng Panginoon, hinawin ng Panginoon yung curtain na nagdi-divide doon sa atin at sa presensya niya. Kaya open po ang presensya ng Panginoon sa bawat lalapit sa Kanya. Ang sabi po dito sa Hebrews 7:25, therefore He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Ano po, yun po yung gawain ng priest yung nag-intercede po siya doon sa kanyang mga tao. Pero ginawa na nga po ng ating Panginoon Kristo yung kanyang sacrifice once and for all. Minsan lang po niyang ginawa. At sabi po dito ay He is able completely
to those who come to God through Him because He always lives to intercede for them. Ang Panginoon po ang nananalangin pa. Yun po ang gawain ng priest eh. Siya po yung nananalangin pa para sa atin sa bawat lalapit sa presensya ng Panginoon. Binuksan na po niya yun. Kaya huwag po tayong mahiyang lumapit sa Panginoon. Ipinananalangin niya tayo sa ating kaligtasan, sa ating pang-araw-araw na buhay. Ipinapanalangin niya yun. Maging si Peter nga, ipinanalangin niya, hindi ba? Kaya wag po tayong lumapit tayo sa Panginoon. Wag po tayong mahihiya. Hindi na po natin kailangan lumapit dun sa mga ibang tao para ilapit tayo sa Diyos. Hindi po tayo dapat lumapit dun sa ibang mga may pangalan para ilapit tayo sa Diyos. Kasi po, si Jesus mismo ang nag-open sa atin para buksan ang presensya ng Diyos upang makalapit tayo. 2 verse na lang po ang ating babasahin. Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 4, tingnan po natin to, verse 4. Tingnan po natin ito sa Hebrews chapter 4 verse 14, verse 14 to 16. Ang sabi po dito, therefore we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold firmly to the faith we possess, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. Sabi po doon ay meron tayong high priest na nagpunta sa heaven, ang ating pong Panginoong Jesucristo, ang ating high priest. Hindi po natin kailangan ng mga tagapamagitan. Ang ating Panginoong Jesucristo, ando na po. Siya po yung pinaka-ating high priest doon sa heaven. Nagpunta po siya doon at ang sabi po doon ay yung mga ibang high priest, hindi sila able na masimpatay sa atin. Pero ang ating Panginoong Jesucristo ay kaya po niya dahil pinagdaanan po niya ito, nagkatawang tao siya, nalasap niya lahat, katulad ng ating pag-aalaala ngayon ay naranasan po niya ang mahirapan, naranasan niya ang mauhaw, naranasan niya ang pagiging tao. Kaya sabi po dun ay lumapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo at ang sabi po dun sa verse 4, sa verse 16 sabi po dito, let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Lahat po tayo ay nangangailangan. Lahat po tayo ay natatakot. Lahat po tayo ay, lalo na po sa panahon ngayon ng uncertainty, ay sabi po doon, let us approach the throne of grace so we can receive yung mercy ng ating Panginoon. That's sa time ng ating pangangailangan. Lahat po tayo nangangailangan. Kaya ito po ang time. Binuksan po sa atin ng Panginoon yung throne of grace na ma-receive natin yung mercy. Maranasan natin yung mercy ng Panginoon lalo na sa panahon ngayon. Kaya mga kapatid, marahil ay maiksi lang ang ating pag-aaral, pero narito po ang isang katotohanan na ang Diyos po, ang ating Panginoon Jesucristo na nagkatawang tao ay inihaan niya ang kanyang sarili upang mabuksan ang presensya ng Panginoon. Mahati yung nagdi-divide sa Diyos at sa tao, at meron po tayong kalayaan. Ang sabi po doon ay dumulog tayo sa throne of grace. Binuksan po sa atin ng Panginoon ang kalayaan upang lumapit tayo sa Kanya. Bawat isa, anumang relihiyon ang kinasasapian mo, nasaan ka man, ay open ang kamay ng Panginoon. Isang verse na lang po. Sa John 6:37, basahin po natin to. John 6:37. John 6:37. Sabi po dito, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Ang sino man po na lalapit sa ating Panginoon Jesucristo, hindi niya
ipagtatabo yan. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Ibinigay niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Sino mang lalapit sa ating Panginoon? Whoever, ano man ang katayuan mo, kalagayan mo, whoever na lalapit sa Panginoon, hindi itatakwil ng Panginoon, hindi ipagtataboy ng Panginoon. Ano man ang ating mga kasalanan, ano man ang nagawa natin sa buhay, ano man ang nating nararanasan ngayon, nagalit man tayo sa Diyos, nagalit tayo sa ating kapwa-tao, nasabi niya, hindi ko kayo ipagtataboyan. Kasi po, nandun po, na alam po niya, naranasan po niya ang masaktan, naranasan niya ang physical death, naranasan niya yung physical hurt, nasa kanya yung naranasan yung masaktan ang kalooban, ang kaisipan. Kaya nga po nung pagkatusok ng crown sa head ng ating Panginoong Kristo, sumisimbolo po yun na kinuha niya lahat ng po pwede nating isipin na nakakasakit sa ating kaisipan. Kinuha po niya yun para mabigyan lamang tayo ng maluwag na kaisipan at lumapit tayo sa Panginoon Diyos. Kaya kaibigan, kapatid, tumalikod ka man sa Diyos, ikaw man ay backslider, nakahanda ang Panginoon, tanggapin ka. Huwag kang nang mag-atubili. Nakabukas ang kamay ng Panginoon, katulad ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Naka-open. Hanggang ngayon, naka-open pa rin ang kamay niya sa bawat babalik sa kanya. Kaya, tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming amang sumasalangit, salamat po na binuksan niyo ang inyong mga kamay para sa bawat tao, anuman ang kalagayan, katayuan, ay makapasok sa iyong presensya, Panginoon. At salamat nga po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, nagbubuhos siya ng dugo, banal na dugo, at inihain niya ang kanyang katawan para sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa. At bilang pag-alaala ay gagawin po namin yung pong pagputol-putol ng tinapay at pag-inom ng juice na sumisimbolo ng iyong dugo, na siyang nagpapaalala ko ano po yung ginawa niyo doon sa krus ng Kalbaryo hanggang sa iyong muling pagbabalik na aming pong hinihintay. Maraming salamat po sa iyong ginawa at patuloy na gagawin sa aming mga buhay. At pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin, pinabagay namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, kapangyarihan, tanging sa pangalan lamang ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Kapatid, kung ikaw man ay backslider at kung sino man ang hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, ay sumunod ka po sa panalangin ito. At ang sabi ng Bible ay kung mananampalataya ka ng buong puso mo at ipahahayag ng iyong salita, ikaw ay maliligtas. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at naniniwala po ako ng Panginoong Jesucristo na matay at nabuhay na mag-uli pagkaraan ng 3 araw at na pinaniniwalaan ko po na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan, kaya binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay. Inaanyahan kita na pumasok sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon Diyos, sariling tagapagligtas ng aking buhay. At magsimula ngayon ay i-lead niyo po ako ng iyong Santong Espiritu sa iyong katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you and God bless sa bawat nakikinig. Pagpalain kayo ng Panginoon at tanggapin niyo ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng galing sa Kanya, ang lahat ng sa atin. Kaya magbigay tayo ng papuri, pasasalamat sa ating Diyos sa pangalan lamang ng aking tagapagligtas na si Jesus. Amen. God bless you all.